Isang villain ang gustong sakupin ang Emerald City kaya naghanap siya ng mahika na magagawang mangyari yun. Samantala, isang binata naman ang aksidenteng ginamit ang Silver Slippers na tumutupad ng anuman ang kanyang hilingin at napadpad sa malapantasya na kaharian. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Fantastic Return to Oz. Nagsimula ang pelikula sa isang clown na may hawak ng korona, at ibinigay ng mga kawal ito sa isang hari na si Irfan. Sa labas ng veranda, humarap siya sa mga nasasakupan niyang populasyon at natutuwa ang mga tao na makita siya sa sentro ng syudad. Pero ang oso sa tabi niya ay ginigising siya. Nagising tuloy siya mula sa magandang panaginip at sinabi ng oso na oras nang humarap sa mga tao sa labas. Sumunod ay kinausap niya ang mga mandirigma ng bayan habang pinapakilala nito ang sarili bilang pinakamahusay at nakakatakot na salamangkero na si Irfan. Sumigaw siya na inuutusan niyang sumikat na yung araw, pero pagkatingin ng mga tao sa likod ay wala namang nangyari. Nagalit ang mga ito at nagsimulang batuhin sila ng mga bagay at nagtago siya sa likod ng oso. Sakto namang sumikat din ang araw at namangha dito ang mga mandirigma. Sinabi niya sa mga ito na kung gusto nilang makita ulit yung araw kinabukasan, ay susunod dapat sila sa kanya para atakihin ang Emerald City. Sumakay na ngayon siya sa likod ng kanyang alagad at sinabi na sundan na lang daw siya. Pero ni isa sa mga ito ay walang gustong sumama at naglalaro lang sila ng badminton sa kanyang likuran. Pagkatapos noon, problema na ngayon ni Irfan kung paano niya sasakupin ang syudad at nagmungkahi yung oso na kailangan daw nila yung King Games book. Sumang-ayon dito yung maliit na clown kaya inutusan ang mga ito na kunin daw yung libro na yun. Sa syudad ng Emerald City, merong selebrasyon na nagaganap dahil isang taon na ang lumipas nung natalo nila ang malupit na kalaban na si Irfan. Espesyal ang araw na ito dahil gumawa sila ng malaking estatwa ng tagapagligtas nila, ang fairy ng Silver Slippers na si Dorothy. Hindi lang ito isang estatwa, gumagalaw din ito at masusorprese kayo na sumasayaw din siya. Pasikreto namang pumasok ng kaharian itong dalawa na nakasuot ng disguise, sabay nagtago ang mga ito sa likod ng kiosk. Habang sumasayaw ang estatwa, meron palang tao ito sa loob at anuman ang ikilos niya ay siyang ginagawa din ng estatwa. Tumakbo yung oso sa paa nito at pumunta agad sa pintuan para makapasok doon. Nag-usap ang tatlo na napakaganda talaga ng estatwa katulad ni Dorothy at binanggit ni Scarecrow na reliable din ito dahil dito niya rin ginawang taguan ng King Games book. May kakaibang ginawa yung estatwa sa harap ng mga tao, iyon pala ay ginawang hostage ng kalaban yung nagkokontrol sa loob. Tinanong nito na kung babalik daw ulit si Irfan at umamin na hanggang ngayon ay tapat na alagad pa rin niya siya. Patunayan daw niya yun kung sasabihin nito ang pinagtataguan ng King Games book, na agad niyang tinuro sa taas na may maraming padlock. Sa ibang dimensyon ng mundo, may isang binata na si Tim, ang kumakausap sa ginawa niyang app na ang pangalan ay Blue, at humihingi ng payo kung paano makipag-usap sa kanyang crush. Samantala, isang magandang babae na si Dorothy, ay masayang nakikinig sa kanyang musika at binihisan rin ang kanyang alaga na si Toto. Naputol ang kanyang pakikinig ng sorpresang nagpakita ang binata sa kanyang kwarto na may dalang bulaklak. Sumunod ay binigyan din ang dalaga ng isang kwintas na may puso, at natuwa din siya dahil ang akala niya ang mga bulaklak ay para sa aso. Ipinakita rin ni Tim ang kanyang ginawang app na may new best friend, at sinabi nito na maganda nga daw yung dalaga. Tinawag naman ang kanyang lola si Dorothy kaya nagpaalam muna ito ng saglit sa binata. Nang maiwang mag-isa ito sa loob, napansin din niya ang lumiliwanag na sapatos kaya agad niya itong nilapitan. Sinubukang pigilan ito ni Toto pero namangha ng sobra dito ang bida at nagawang patunugin ito sa kanyang kamay. Bigla namang may hangin na liwanag ang pumilibot sa kanya at hinihigop din ang lahat ng nasa paligid nito kasama ang aso. Pagkapasok ng dalaga, nagulat ito at niligtas yung alaga pero pati siya ay nahigop sa mahiwagang hangin kasabay din ng paglaho nito. Sa wakas ay napasa kamay na ni Irfan yung libro at agad niya naman itong binuksan. Tumambad sa kanya ang isang muka at sinabing kung gusto niyang basahin ang nilalaman ng aklat, isuot na muna niya ang Silver Slippers pero tinakpan lang ang bibig nito ng villain. Lumabas siya sa bayan at pinakita sa mga karachi ang mahiwagang libro na may mukha pero may takip ito sa bibig. Pagkatapos ay sumigaw siya na ang libro na ito ay inuutusan silang atakihin daw yung Emerald City, pero nagtataka lang yung lahat. Pinakita ulit ni Irfan yung mukha sa aklat pero ginaya lang ito ng isang mandirigma at nagtawanan sila.
Nang bigla namang may nahulog mula sa langit at iyon ay walang iba kundi si Tim. Nagsitinginan yung mga tao sa kanya at saktong napansin ni Irfan yung hinahanap niyang silver slippers. Gusto niyang kunin ngayon ito sa kamay ng binata kasama yung oso pero biglang lumutang yung libro at prinotektahan ang tinuturing niya ngayong master. Inihagis yung dalawa papalayo sa gubat, sumunod ay isinuot nito yung sapatos sa paa ng bida. Sinabi ni Blo na dapat daw niyang batiin ang mga residente sabay may lumapit na isa at nagsabi ng hindi maintindihan na lingwahe. Ipinaliwanag ni Blo na gusto daw nila ng ulan pero hindi naman alam ni Tim kung paano gagawin yun. Kinausap ulit siya ng libro at tinulungan siyang gawin ang mahika para umulan. Pagkaturo niya ng pahina, nag-trigger ito ng mga butil mula sa langit at natuwa ang mga residente sa ulan na binigay niya. Masayang nagtampisaw sa ulan ang mga ito at ang iba ay naglalaro din sa may putikan. Isang araw, tahimik na nagpipinta ng pader ang isang ogre nang biglang may nahulog na candy sa kanyang ulo. Nang tumingin siya sa itaas, isang tornado ang umiikot at may bumabagsak sa kanya ng kung ano-anong mga gamit. Nahulog din dito ang aso na si Toto na dumiretso sa pintura. Sa loob, medyo natatakot ang bida dahil nung nakaraan daw ay hindi siya naging mabuti sa kanila. Pero nagpaliwanag yung ogre na talagang nagbago na siya, dahil isa na siya ngayong fully vegan. Kinuha niya ngayon yung aso at bago atakihin ni Dorothy ito, nakita niyang nililinis lang pala ng ogre yung alaga niya. Tinanong din ni Dorothy kung may nakita pa siyang ibang bumagsak pero wala siya ditong ideya. Naisip na lang ng ogre na tawagin yung uwak, at umarte na dinakip daw nito si Dorothy na ikinagulat ng ibon. Nagalit sa kanya yung uwak at nagbanta na magsusumbong daw ito sabay lumipad na ito papalayo. Samantala, gusto nang umuwi sa kanyang bahay si Tim pero nagsermon si Blo kung bakit niya pa daw gagawin yun. Meron naman siyang mahika na pwedeng mangyari ang lahat ng gusto niya. Tinanong naman ito ng libro kung ano ang nais niya, pagkatapos ay nagkaroon sa harap niya ng isang ilusyon na kamukha ni Dorothy at niyaya itong manood ng pelikula kasama siya. Merong sinabi ang isang residente na pumasok sa kwarto at ipinaliwanag ni Blo na ayaw na nila ng ulan, kasi ang gusto na ngayon nila ay snow. Ginamit na muli ng binata ang aklat sabay tinuro ang pahina ng Yebe, na nakapagpaulan agad ng snow sa may labas. Agad namang nagsabi itong uwak sa tatlong tagapamahala ng kaharian at inutos ni Scarecrow na dadalhin daw nila yung balons ng kastilyo sa tirahan ng masamang ogre. Balik kay Tim, sinusubukan niyang paganahin muli yung silver slippers para makauwi, pero ayaw nitong gumana kahit anong gawin niya. Nagpakita naman dito yung maliit na clown at nagsabi na talagang nasisira ang mga sapatos na katulad niyan pero may kakilala siyang nag-aayos nito. Walang kamuwang-muwang na ipinahiram muna ito ni Tim sa kanya, sabay nagmamadali yung clown na lumabas ng kwarto. Kinausap naman siya ng libro at sinabing di dapat niya daw pinagkatiwalaan yung manloloko na yun, dahil sigurado na hindi niya ito ibabalik. Nagulat dito yung binata kaya sinubukan niya ngayong habulin ito sa labas. Ilang sandali, natutuwang ibigay ng alagad yung mga sapatos sa kanyang master na agad namang isinuot ito ng villain. Samantala, dinala ng libro si Tim sa may liblib na sapa at inutusan siya na sabihin ang salitang go home, para daw makauwi na siya sa mundo niya. Ginawa nga yun ni Tim sabay tumawa sa kanya yung tusong libro dahil ito daw yung talagang makakauwi at hindi siya. Bumukas ang lagusan sa sapa pero desperado na sinundan ito ni Irfan kaya nahulog din siya. Napunta tuloy ito sa isang madilim na mundo na kung saan ay lumulutang siya, at may natatano din na kastilyo sa di kalayuan. Gustong agawin ng mga itim na kamay ang silver slippers kaya hinila si Irfan pababa, pagkatapos ay may nagbigay sa kanya ng glasses kaya biglang nagbago ang lahat ng nasa paligid. Sinuutan din siya ng magarang damit at korona, sabay inanyayahan itong pumasok sa kanilang kastilyo. Sa loob nito, namangha siya sa sobrang lawak ng lugar at nadapa din sa harap ng trono. Isang magandang binibini ang bumati sa kanya, pagkatapos ay naging aklat ito at ibinalik din ang kanyang korona. Napagtanto niya na ito pala ang tunay na katauhan ng libro at sumagot ng oo ang babae. Samantala, dinakip ng mga Karachi si Tim at inilagay sa basket, kaya minungkahi ng app na gumawa daw siya ng butas sa ilalim nito na siyang ginawa nga niya at nagpagulong sa lupa para makatakas. Sa paanyaya ni Irfan, nakarating ang dalawa niyang matapat na alagad sa kastilyo sabay ipinakilala rin ang babae bilang yung libro dati. Ang mga bulaklak na nakapaligid sa kanila ay tinatawag siyang Panginoon na ikinatuwa naman ng villain.
Pero malaki yung suspisyoso ng clown kaya tinanggal niya yung salamin at nakita ang nakakakilabot na tunay na itsura ng buong kastilyo. Nakita rin niya na may hawak na lason yung binibini, na siyang ibinibigay ngayon kay Erfon na sinasabing, magic drink daw yun at sobrang masarap sa panlasa. Iinumin na sana nito ni Erfon nang biglang lumundag sa kanya ang clown na siyang nagtapon ng baso sa kamay nito. Nagalit tuloy sa kanya yung villain pero nagsabi ito na tanggalin daw niya yung glasses. Pagkatapos niyang gawin yun, nakita niya agad yung madilim na kastilyo na puro halimaw. Sabay nagsabi yung babae na hindi daw dapat niya ginawa yun. Bigla namang lumiwanag ang silver slippers sa mga paa niya, at ginamit niya itong sandata para gamiting panlaban sa mga kamay. Nung mapuksa niya yung isa, nagsiatrasan ang lahat ng mga halimaw. Nagmungkahi na lang ng kasunduan ang babae, na bibigyan niya daw si Erfon ng kailangan niyang army, kapalit ng mga silver slippers na hawak niya. Gagawin niya daw yun pagkatapos niyang masakop ang Emerald City at itinuro nito sa libro kung anong gusto niyang magkaroon. Sa fortress ng Ogre, inaatake na ngayon ang tirahan nito ng mga sundalo ng Emerald City para iligtas si Dorothy. Tinanong ng dalaga kung sasuko na agad daw sila, pero sabi ng Ogre na mamaya na lang daw kasi ito yung pinakamasayang parte sa lahat. Nagpatugtog siya ng musika habang patuloy pa rin ang pag-atake sa kanya, at nagsasayaw siyang iniilagan ang mga bumabagsak na bato. Sa huli, naghagis siya ng balde na direktang tumama sa ulo ng general, at sinabi na ni Dorothy na oras na para sila ay sumuko. Masayang sinalubong ngayon ng dalaga ang tatlo niyang kaibigan na sila Lion, Scarecrow, at Tin Man. Dumating naman mula sa ere ang nagagalit na uwak at sinimulang atakihin muli ang Ogre, pero ipinaliwanag ni Scarecrow sa kanya na nasa mabuting kalagayan na ngayon si Dorothy. Pagkatapos ay sinabi nito na dala daw niya yung lalaki na nagnakaw ng silver slippers, sabay ng pagdating ng mga karachi na may buhat na basket. Pagkatingin nilang lahat sa loob ay nalaman nilang tumakas na pala yun, pero malaki pa rin ang tiwala ng Ogre na ang shining knight armor niya ay patuloy pa rin siyang hinahanap. Sumakay na ngayon sila ng balon para mahanap ang tumakas na binata, at syempong nakita nga ito ni Dorothy na nakasakay ngayon sa tumatakbong tigre. Pero nagagalit pala yung dalaga dahil sobrang late na itong nagpakita, habang pinaalala sa kanya ni Scarecrow na kailangan nila yung silver slippers para makauwi silang dalawa. Sa ngayon tumakbo munang papalayo si Tim para hanapin yung nawawalang slippers. Pagkalapit nila sa isang oak tree, pinakuha kay Tim yung acorn at ipinalalagay sa isang susian. Lumiwanag ito sa kanyang harapan at nagpakita sa kanya ang mahal na reyna. Ipinaliwanag ng dalawa na ninakaw daw yung silver slippers pero ang gusto lang talaga ng binata ay yung makauwi na sila ni Dorothy. Nag-alok ng tulong sa kanya si Queen Ramina na gamitin daw nito ang magic whistle para makauwi na siya. Pero nag-alangan na gawin yun ni Tim kasi hindi daw niya pwedeng iwan dito yung kaibigan. Ilang sandali, naengkwentro niya ang mga karachi na sinalubong si Erfon, na ngayon ay may hukbo ng mga pink na elepante. Nagagalit ang mga ito dahil isa daw siyang masamang wizard, pero tumawa lang yung villain at inutusan niya ang mga alaga na atakihin yung mga kaaway. Sumunod ay lumiwanag ito at nagkaroon ng maraming matalas na ngipin, sabay sinugod ang mga tao na walang laban sa mga dambuhala. Nakita din ni Erfon si Dorothy kaya binalaan sila ng binata na wag daw silang bababa ng balon. Sumabit sila sa isang puno at sinimulang umakyat din ang mga elepante. Matapang na umakyat din ang binata at sinusubukan silang makaalis ng sangay, pero nung nakatakas na sila, nailigpit ng elepante si Tim at naglaho ng parang bula. Hindi makapaniwala si Dorothy sa nasaksihan at nalungkot din yung squirrel sa di kalayuan. Sa labas ng Emerald City, handa nang umatake ang villain pero binalaan siya ng Scarecrow na tatalunin lang siya ng Iron Maiden nila na si Dorothy. Natawa lang sa kanya si Erfon sabay inutos na ang pagsugod sa syudad. Umatake rin pabalik ang kastilyo at natatakot na ang mga residente sa posibleng mangyari kaya tumakbo ang mga ito nang makita yung mga dambuhala. Tumakbo ang mga elepante sa loob ng syudad pero ilang sandali, sorpresang isa-isa itong humahagis mula sa ere na ipinagtataka ng villain. Iyon pala, ang dahilan pala noon ay yung malaking estatwa na ngayon ay sinisipa lang ang mga alagad niya paalis ng kastilyo. Pagkatapos ay nagbalik muli ang binata na natutuwang sinalubong agad ni Dorothy sa may hagdan. Naputol ang kasiyahan nila nang sinabi ng uwak na plano daw ni Erfon na wasakin yung dam para gumawa ng baha sa buong syudad. Napansin ni Tim ang malaking estatwa kaya pinuntahan niya yon, at sinuot nito ang nagkokontrol ng mekanismo. Sa may floodgate,
Umatake na sa kanya ang mga elepante pero walang laban lang ang mga ito sa kanyang estatwa. Sinubukan din siyang itali ng mga buntot pero tumalsik lang ang mga kalaban sa isang bigwas lang niya. Lalapitan niya na sana si Erfan pero nadapa ito ng mga bato. Sabay dahan-daang bumabagsak at matagumpay na naabot ng kamay nito ang tumetakas na villain. Natapos ang pelikula sa pagpapaalam ni Dorothy sa kanyang mga mabuting kaibigan, maging sa naging kaibigan niyang si Ogre. Lumiwanag na rin ang Silver Slippers na naghuhudyat ng kanilang pagbabalik, sabay minungkahi ng Ogre na buhatin daw ni Tim ang dalaga sa kanyang mga kamay. Ginawa nga yun ng binata at sa pagbigwas niya ng mga sapatos, nabulutan sila ng liwanag at lumutang sila sa ere kasama ng makukulay na mga paputok.